Ano if hindi ko na-meet ang required number of years ni GSIS na 15 years? Lumipat kasi ako sa private company at SSS contributions na ang sa amin. Answer, based sa research ko sir sa GSIS website, kailangan talaga ma-meet po natin ang 15 years sa GSIS to qualify po sa pension benefits. At age 60 and onwards, may pension na po tayo. So, kailangan 15 years talaga. For example, 14 years lang po ang GSIS contributions ninyo. Tapos na stop po kasi lumipat ka sa private company. Ngayon, meron ka ng SSS contributions, right? Kasi SS contributions man yung sa private company. So 14 years ka sa GCIS. Ngayon po, kung may 2 years ka na sa SSS contributions, pwede po yan, sir, i-apply ang portability law para mag-qualify po tayo sa PD 1146 or RA 8291. Yung portability law po, i-research po natin. Pwede yan siya sa Google. Type nyo lang po ang Republic Act 7699 or simply type nyo po ang portability law. Nandyan po, sir. Pwede yan i-combine ang GSAS contributions niyo at SSS contributions para po ma-meet natin ang required number of years sa GSIS under PD 1146 and RA 8291. So no worries po. Hindi po yan mawala yung GSIS contributions niyo at SSS contributions. Pwede yan siya i-combine. On the other hand, pwede rin siya vice versa. Opo friends, kung private company ka, tapos naglipat ka sa government office, pwede rin yan po. SSS contributions, i-combine po ninyo yung GSIS contributions para mag-qualify po tayo sa portability law. So thank you for watching my YouTube channel. Lahat ng concerns nyo about GSIS, itanong nyo po and bigyan natin ng good answer. Thank you. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you. God bless. And 2 thumbs up.